Yung mga wala sa Play Store ngayon, no, na mga OLA, tapos yung iba na nawala sa Play Store, tapos wala rin sa SEC list ng registered online lending platform, eh mada-download nyo pa doon sa websites na iba. Tapos yung website na yun, yung OLA na yun, meron pang ibang kasamang mga OLA na meron ng cease and desist order, may revoke na, may kaso na, tapos pwede mo i-download sa loob lang ng isang OLA, mga kadyani. Ganun ang style nila ngayon, ganun sila magtago ngayon. Alright, welcome back mga kadyani. Bago tayo magsimula sa ating pagtatalakayin ay maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun mga kadyani, no? Yung mga estilo ngayon ng mga OLA na para hindi sila masyadong narereklamo, nakukomplain at masyadong naiimbestigahan. Style nila, isang OLA, meron pang ibang OLA. Kumbaga, pag dinownload nyo siya, tsaka nyo lang makikita na meron pa silang mga sister company na mga OLA na pwede nyo i-download, pwede nyo applyan ng loan. Ganun po sila ngayon. Meron din dyan isang OLA na registered naman sa SEC. Andun naman sa mga kasama niya na pwede nyo i-download yung mga may cease and desist order at may mga kaso na OLA, andun din sila. Ito po yung mga yun, no? Sinubukan kong applyan tong tulong cash na nakaraan. Hindi ko pa nagagawa yung video dyan. Paki-support na lang po yung isa kong channel, yung Sir Johnny 2.0. Nagre-review po ako ng mga OLA doon. At doon ko po binibigay ang aking mga shared experience, mga real experience ko po about doon sa OLA na sinubukan nating applyan. So yan, itong si tulong cash. Ayan. Meron pang ibang OLA yan sa loob ng OLA niya. Pero mo, may OLA na-applyan ka, download ka, tapos may iba pa siya sa loob. Ganun po siya. So, yung mga kasama niya, yung mga kapatid niya dito sa OLA na ito, itong sila Xiaolong, si New Loan. Yan, yung dalawang yan sa ano, pag binabaan nyo pa, no? Si New Loan, parang pamilyar, parang si New Cash lang na nagpalit ng pangalan. Baka, pwede siguro, baka gano'n nga. Tapos, magbibigay pa sila ng mga low interest rate, tsaka long term, no? Bruin mo, yung quota range niya is 600 to 40,000 yung mga, ano niya, pwede niya ibigay sa inyo, kahit first timer kayo, sabi nila, pero sinubukan ko to, wala. Hindi siya nagbigay sa akin ng utang, hindi niya ako inaprubahan. Then, ang kasunod nyo, si Golden Bridge Loan, tsaka si Easy Loan Connect na OLA, na nandito rin sa loob ng isang OLA na yan, ng tulong cash, na pwede rin kayo mag-apply dyan. At payo ko lang, no, ito kasing tulong cash, hindi ko siya nakita sa SEC list of registered online lending platform. So, red flag na po sa akin yan. Medyo iwasan na natin na manghiram dyan, baka sakali mahiraman nyo, kasi ano tong si tulong cash pawala-wala, pabalik-balik, kumbaga sa ano, para siyang kabuti. Biglang nandyan, biglang wala. Biglang lumirito nga, katulad yan, wala siya. Nung nakaraan, nandun siya, nadadownload ko ngayon, wala naman siya. Hindi ko naman alam kung kailan siya babalik sa Play Store at kung kailan siya pwedeng i-download ulit. Pero nakasave siya sa akin din sa cellphone na to. So yun din, pag-usapan natin yung isa pang OLA na meron siya, iba pang OLA dun sa mismong OLA apps niya. Okay? Ito pong si ePayRush. Registered naman po siya sa SEC, okay naman siya, medyo okay, good yun kasi registered. Pero hindi ko rin masasabing as in goods siyang hiraman. Legit siya as SEC registered. Pero nung di-download ko siya, sinubukan ko siyang i-download pala, ito yung lumabas doon sa website niya, nung sinerch ko sa Google. ePayRush, tapos yung similar apps niya, like syempre OLA siya, yung mga similar apps, syempre OLA rin. Doon ko nakita sa ibaba, yung UPeso, nawala na sa Play Store. Yung Pera Lending, nawala na rin sa Play Store. Itong loan mo to, wala na rin sa Play Store. Ito pong si UPeso, nandun pa naman si SEC list. Yung mismong pangalan ng company ng lending, ha, yung UPeso. Pero itong si Pera Lending, si loan mo to, tsaka yung isa pa si Pera for You, hindi ko lang makita sa babae, hindi ko na kasi binaba agad to. Hindi ko na screenshot. Pero, yung pong mga yan, yung UPeso, Pera Lending, loan mo to, tsaka itong yung Pera for You, mga magkakapatid dyan sa isang lending company na sa UPeso. Nawala na po siya ngayon sa list ng SEC. Ang nandun na lang po na nakalagay is si Peso Q. Na yung si Peso Q, wala naman po sa Play Store ngayon. Ngayon siguro baka ma-download nyo sa ibang app market like the Vivo apps. Meron silang sariling app market doon na baka doon nyo mahanap itong mga OLA na nawawala sa Play Store. Itong si ePayRush, ganun din. Pero sa website siya, excuse me,
Sa website ko po siya hinanap at search ko nga po doon sa Iperas. Pero payo ko lang na mga kadyan, pag ganitong mga klase ng mga OLA, wala sa SEC, wala sa Play Store, itong mga nawala sa Play Store na ito, maaaring nagkaroon na talaga ng issue, maaaring na i-report na ng ahensya ng gobyerno ng ating SEC doon sa Play Store kung bakit sila nawalan bigla at di na ma-download. Kasi yung peso di na ma-download sa Play Store Kaya yung mga kapatid niyang OLA, wala na rin. Siguro nireport na ng SEC at tinuluyan na ni Play Store na hindi ma-download. Pero dahil may website po, maaari pa rin silang mahanap. Yun ang nakakalungkot doon. Meron pa rin ibang mga social media na maaari sila mag-promote o maaari sila mai-download through social media, Facebook, YouTube. Pwede ka i-redirect kayo dyan kung saan sila pwede i-download. Tapos sa ibang mga app market like App Store, Vivo Apps, ano pa ba? Meron pang ibang mga search engines na pwede nyo sila mahanap at ma-download doon. Kaya kung mawawala man yan, maaaring mahanap sa iba o maaaring magpalit ng pangalan, yung mga may kaso. Ito kasing CU Peso may kaso pa yan sa korte hanggang ngayon na hindi ko alam kung ano na nangyari. Pero as is naman na may pending cases pa rin sila na may iba pa silang kasamang mga may kaso rin ng mga OLA. Pero as is naman na para point ko sa inyo, gusto kong i-advise, huwag yung hiraman yung mga ganitong klase ng OLA. Wala na itong tulong cash. Sinubukan ko siya, wala naman akong na-receive, wala naman akong natanggap ng sinasabing auto disbursement, wala naman akong gano'n, na-reject ako niyan yung pag-apply ko. Then gusto ko sana subukan yung iba, pero same lang naman magiging procedure yan Kung na-reject ka doon sa tulong cash, it's possible na ma-reject ako doon sa mga kapatid niyang OLA, di ba? Kasi syempre na-reject ako ng unang app malamang ma-reject ako sa iba. Pero tandaan nyo, mga nasa-search ninyo, mga may kaso, kung may problema kayo at gusto nyo yung para wag kayo ma-stress at gusto nyo makawala sa mga yan, payo ko lang balik nyo na lang yung perang nahiram nyo. Yun ang masasabi ko. Kasi at bago na yung point of view ko na wag bayaran yung mga utang na minangharap. Pero nasa inyo pa rin naman yan kung gusto nyo bayaran o hindi. Ang point of view ko lang is siguro pwede nang ibalik na lang yung utang na nahiram. Kung na rin principal amount nahiram nyo, in-apply nyo is 3,000, natanggap nyo 1,500. Balik na lang natin yung 1,500, pero it's up to you pa rin para mawalan tayo ng issue sa atin. Kung sakasakaling mag-apply tayo magre-report tayo, magko-complain tayo sa mga ahensya ng gobyerno, is maisip nila, ay nagbayad naman pala. Kasi kaya lang naman tayo nagkaka-issue dyan, kasi minsan yung iba, hindi na kayang bayaran dahil sa laki ng interest, di ba? Pero kung gusto nyo pa rin bayaran yung nahiram nyo, nasa inyo pa rin. It's up to you pa rin, sasabihin ko sa inyo. Kasi nga utang is utang, para kahit paano pag nag-complain, maintindihan tayo na, uy, nagbayad naman pala, kasi naharas pa rin. Tapos, kaya lang hindi mabayaran dahil nga sa laki ng interest. And then, kung itong mga ganitong klase ng mga OLA, ito yung gusto ko i-report sa PAOK Gusto ko mag-email sa kanila na itong mga OLA na ito na may cease and desist, nag-ooperate through website na Play Store, gusto kong i-forward sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Itatry ko siya. Kung hindi mamayang gabi, baka bukas ng siguro tanghali, subukan ko mag-forward ng complaint sa PAOK para makatulong naman sa mga biktima ng OLA na may utang dito. Ngayon, huwag niyo muna intindihan medyo lumabo yung panin, medyo may pumasok na likabok. Medyo, huwag muna kayo magpaka-stress kung hindi nyo kaya talagang bayaran yan mga kadyan. Kasi kayo lang mga problema bandang huli. Hindi naman yan hindi naman agad-agad naman ura-urada na kailangan bayaran nyo. Payo ko lang sa inyo, iwasan nyo muna mag-isip na hindi maganda sa sarili nyo kung hindi kayo makabayad. Huwag nyo muna intindihin mga sinasabi nila. Total, sila naman yung may magiging malaking kaso pagka sila na raid, di ba? Sila yung mas may malaking problema kung sakasakali hindi tayo mga borrower. Saklaw naman tayo ng batas na hindi tayo makukulong sa utang. Pero syempre, tandaan ninyo na kung nakahiram na kayo dyan, yun ang pagkakamali natin sa mga abusadong OLA. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing na po ko sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat hanggang sa muli.